Mga sangkay, alamin po natin itong nangyari doon sa Libya na di umano'y nagkalat na lamang daw po sa kalsada ang mga katawan ng mga nasawi dahil po sa matinding hagupit sa kanilang bansa. Anyway, before we start guys, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Sa baba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. So napakadali naman po niyan mga sangkay. So ito po yung balita sa Libya. Nakaraan na ibalita po natin na pinangangambahan na aabot sa 20,000 ang mga nasawi doon sa bansa ng Libya. Dahil nga po sa pagagupit ng isang napakalakas na dilubyo. Ngayon mga sangkay, ito na. Pumalo na umano sa 11,000 as of now. Pero mga sangkay, i-try nyo i-search sa Google kung ano na po talaga yung tunay na numero. Dahil posible mga sangkay na tumaas pa po ito kasi ang sinasabi nga po nila is 20,000. Ganun po kalala ang pangyayaring ito doon sa Libya. Ito po, tingnan mo natin ang balita. 70 Pinoy sa Morocco ang apektado ng lindol doon na kumitil sa daang-daang buhay. Pumalo naman sa Grabe, 70 Pinoy. 1,000 ang mga namatay sa bagyo sa Libya. To the rescue ang iba't ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa drone video na ito sa Derna, Libya, makikita ang lawak ng pinsalang idinulot na nakamamatay na bagyo. Malayolanda rin no? Alam nyo, mga sangkay, parang, nagpa-flashback sa atin ngayon yung nangyari sa Tacloban, no? Parang ganito din po yun, Imagine niyo 11,000 na po. Pana ang baha, pero makakapal na putik naman ang iniwan. Nakahilera rin ng mga bangkay sa kalsada at marami pa ang patuloy na nire-recover. Grabe, nagkalat lamang sa kalsada. Ganito po ang nangyari sa Tacloban, mga sangkay. Anong taon ba yon naganap itong matinding hagupit doon sa Tacloban? So ito din po ang nangyari sa Libya, no? 11,000 na po. At padagdag pa po ito ng padagdag. At ngayon mga sangkay, hindi ko alam kung ilan na po ang bilang, but I'm sure na nalagpas pa po ito sa 11,000. Sa ngayon, tumuntong nasa 11,000 ang bilang ng mga namatay roon. Posible pa raw yung madagdagan dahil nasa 10,000 pa ang nawawala. My goodness. Imagine niyo yan mga sangkay. 11,000 na po ang nadeklara na nasawi. Okay? Pero may 10,000 pa. Ayan Tignan po natin. 10,000 pa po yung nawawala. Ganun kadami mga sangkay. Ganun kalala ang disaster na ito na tumama doon sa Libya. Dagan dahil nasa 10,000 pa ang nawawala. Pati ang mga aso tumutulong na sa paghahanap ng mga natabunan. Libya. Nanawagan ng tulong ang United Nations Ambassador ng Libya na si Tahir El Sani. We need the support of the international community. We need the support of the UN agencies in order to be able to manage this crisis in a proper way. Grabe, Sunod-sunod na po ito. Pagkatapos po doon sa tawag dito, yung nangyari po sa isa sa mga states ng Amerika na sunog doon sa Hawaii, ito na naman. Nangyari sa Morocco yung lindol, tapos ito na naman mga sangkay. Doon sa Libya. Ngayon mga sangkay, I hope na marirealize po natin lahat na ang mundong ito ay hindi na po safe. Ito po yung rason mga sangkay na kailangan po natin si Lord sa buhay natin. Dahil hindi na po natin talaga alam ang panahon kung ano po ang mangyayari in the future. Climate change, global warming is real and it's happening right now. Nakikita naman po natin ang mga nangyayari. Yes, may mga sangkay, may mga nagsasabi na man-made yung iba dyan, gawa ng iba dyan, kasi may ginagawa daw pong ganito-ganito. But guys, totoo yung climate change. Dahil po sa human activity na ginagawa sa ating planeta na nag-cause po ng error sa ating mundo. At ngayon mga sangkay, nahihirapan po ang tao na ayusin ito. At ang resulta ay ito, mga sangkay. And to help Libyans
overcome this unfortunate incident. Nagpadala na ng relief goods ang bansang Jordan. Nasa Libya naman ang mga medical personnel at rescue team ng Turkey, Spain at Germany. So nagtutulong-tulong na po ang mga bansa para po sa Libya. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, zero casualty ang mga Pinoy roon. Nagawa naman ng paraan ng mga employer para hindi mawala ng trabaho ang mga OFW sa Libya. Grabe, tinan niyo to, nagkalat lang. Oh my gulay. Look at that, guys. Yan. Makikita niyo mga sangkay, yan po yung mga bangkay, oh. Nagkalat lang. Grabe. Para hindi mawala ng trabaho ang mga OFW sa Libya. Nilipat sila to high ground ng mga Libyan employers nila. Meron kayang Pilipino na nadali? Ayun, wala, no? At walang humingi ng repatriation. So, wala rin nasa... Tingnan nyo mga sangkay, oh. Ito na po ang nangyayari sa syudad na ito. Puro putik na po. Shelter. Kung may Filipino na kailangan ng assistance, financial assistance doon, dahil wala ng trabaho o gusto nang umuwi ng Pilipinas, nandun ang ating pamahalaan, nandun ang ating embahada. Kinumpirma rin ng DFA na walang Pinoy na napaulat na nasawi sa lindol sa Morocco. Oh, ito mga sangkay, isa pa ito. Sa Libya, matindi pong bagyo ang tumama na pumalo na po sa 11,000 ang mga natagpuang nasawi. At 10,000 pa po yung nawawala. Ganong karami. Ito naman sa Morocco. Lindol naman. Hindi pa po ba natin hahalata ang mga sangkay ang nangyayari sa ating planeta ngayon? Iba't ibang klaseng kalamidad, disaster ang nangyayari sa ating mundo. Na nagpapatunay lamang ito mga sangkay na ang planetang ito ay talagang hindi na maganda ang magiging future. At lahat ng yan mga sangkay ay naisulat naman po talaga sa salita ng Diyos o sa Biblia. Pinapatunayan lamang mga sangkay na itong mga nangyayaring ito nagpapatunay na ang sinasabi ng Word of God ay totoo. At hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos, no? Dami po na ito mga sangkay, lindol. Ano pa ba? Itong kalamidad mga sangkay, tumitindi po ngayon ang bagyo. Why? Because of climate change. Tumitindi ang init ng panahon because of climate change o global warming. Patunay lamang mga sangkay na kailangan po talaga natin si Lord sa buhay natin. Hindi po talaga natin alam ang magiging future ng ating mundo. Pero 70 kababayan natin doon ang naapektuhan. Tinututukan naman sila. Padala ng team, yung embassy, kasi may balita na may mga Pilipino na walang matulugan. Actually, mga less than 20 sila. Ang grabe. problema, hindi pala walang matulugan. Ayaw lang nila bumalik sa apartment nila kasi may aftershocks pa. Kinakabahan sila. So, binigyan silang food supply. Naroon na rin ang iba pang bansa para tumulong sa paghahanap sa mga natrap. Sa ngayon, halos 3,000 na ang bilang ng mga namatay sa Morocco. Grabe. Almost 3,000. Ayan, oh. Anong nangyayari sa ating mundo, mga sangkay? Ito na ang bilang ng mga namatay sa Morocco. Nagbabalita mula sa frontline. Ito po ay patunay mga sangkay na kailangan po talaga natin si Lord ngayon sa buhay natin. Tama na yung pabanjing-banjing lang po tayo. Dami na pong nangyayaring disaster, calamities sa ating planeta na pinapatunayan po na ang lahat ng naihula sa Biblia ay nagaganap na. And I hope na ma-realize po natin ang kahalagahan po ng may Diyos sa buhay. Alright? So ano po ang inyong komento mga sangkay doon po sa masaklap na nangyari doon sa Libya at doon po sa Morocco? Just comment down below. And now guys, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube and click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo po tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.